Nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Irice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay laging may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. For example, sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, for 3 years, 42 billion yung allocation. Sa distrito ni Majority Leader Sandro Marcos, 19th Congress, 30 billion ang allocation. Allocation for what? For infrastructure. Okay. Oh, pero yung mga maliliit na bayan na mas maraming kailangan, gaya sa distrito, ngayon 200 million. Imagine with 1 million population, di ba? So ibig sabihin hindi equitable yung distribution nung resources. Kaya nagkakaganito yung bansa natin. Alam niyo po, sa gobyerno, Walang basihan. hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban centers dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Sa collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila, kung kontrolado, monopolyo ng iilang malalaking kontratista, sila pa nga nagpipinance ng mga tumatakbong mayor, at napakalaki ng kontrata na yan. At kasi collect all So kahit hindi makuha yung basura, binabayaran sila. Ako tingin ko, we're producing 10,000 tons of garbage every day dito sa Metro Manila. Tingin ko mga 50 to 60% lang yung nakokolekta. At yung Pero fully paid. Pero fully paid. Ang mga tapos the rest nasa mga kanal, nasa mga kalsada, nasa mga bakanting lote. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Kaya nga may proposal ako sa Congress, matagal ko na yan, pinaglalaban, siguro mga 20 years na. Meron namang provision sa Constitution na pwedeng gumawa ng mga regional governments. Dito sa Metro Manila, kailangan natin talaga may regional government, may governor, para alam natin kung sino yung in charge dito. Dito hindi. Yung Metro Manila Commission, merong 17 mayor na may kanya-kanyang kaharian. Kung may mga problema, hindi sila madisiplina. Ngayon, kung merong governor, meron talagang magmamanage ng mga urban centers. Nasa constitution natin yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niyang unawain. Kasi ang pinapahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi babata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya may makukulong. Sabi niya may Independent People's Commission. Sinabi niya ICI. Sinabi niya 1 million houses. Sinabi niya 20 pesos. Lahat yung puro bola lang, salita lang. So
nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila na yung pahayag ko, pahayagin ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina, pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yan yung pahayag nila, yan ang sentimiento nila. Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh. Kaya lang siguro bumalik siya sa kalookan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hindi niya na nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. That we already planned on campaigning for Vice President Sara Duterte for 2028. So doon na yun ang pinagkakabalan nyo ngayon? Kung paano manalo si Vice President and also yung magiging Senate slate. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, ay mapapanood po natin ang sagutan nitong si Yusik Claire at saka nitong si Congressman Erice. Grabe, gigil na gigil itong si Yusik Castro dito nga po sa mga naging pahayag nitong si Congressman Erice mga kababayan. Kaugnay po ito ng sinabi ng Pangulo sa kanyang nagdaang SONA na makakasuhan na di umano itong dating speaker na pinsan nga po ng Pangulo na si Congressman Romualdez. Base po kasi dito kay Congressman Erice hindi umano kaya ng Pangulo na ipakulong ang kanyang pinsan. Kayo ba? Ano sa palagay nyo? Kaya bang ipakulong ng Pangulo ang kanyang pinsan? I-comment nyo lang po yan sa baba. At mapapanood din natin dito mga kababayan itong naging pahayag naman itong si dating Congressman Kiko Barsaga. Kasama po ang mga veteranong host ng Saganang Mamamayan. Ito po, panoorin na natin ang mainit na sagutan nitong si Congressman Erice at saka nitong si Yusik Castro, mga kababayan. Pero bago yan, kung bago pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Para himayin ang mga pinakahuling kaganapan, sa isyong ito makakasama natin ngayon Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Kung Egay, maraming salamat. Good morning. Good morning. Nandito ka ngayon. Ma'am Corina. Okay. Teka Yes. muna, yung unang-una. Una lang, tapos iiwanan na natin siya. Ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro? Ano ba yung galit niya sa'yo? Sabi niya, parang gusto ko maging spokesperson ni Pangulo dahil wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niyang unawain. Kasi ang pinapahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi bata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya may makukulong. Sabi niya may Independent People's Commission. Sinabi niya ICI. Sinabi niya 1 million houses. Sinabi niya 20 pesos. Lahat yung puro bola lang, salita lang. So, nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila na yung pahayag ko, pahayagin ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina, pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yan yung pahayag nila, yan ang sentimiento nila. Narinig nyo mga pinklawan, mga dilawan. Bola lang daw yon. Kung kayo hindi nyo pa rin nauunawaan hanggang ngayon, ewan ko na lang sa inyo. At dapat maging bukas sila diyan. Hindi ito paninira, ito ay constructive na kritisismo kung alam lang. Kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Matagal ko. Lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, lahat nagkakatotoo eh. Oh? Halos lahat Pwede pagkakitaan yan. Halos lahat nagkakatotoo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh.
kailangan siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hindi niya na nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Baka ganun lang yon. Alam mo na, kailangan kasi may balik eh. So, Pero Mema. Mema ka lang pala eh. kasi alam mo, pag yung misis ko, dadaldal, para tahimik na lang, hindi na akong bikibo. Pareho kami dyan. Relate. happy wife, happy life. Okay. Okay. Happy Yusek o happy life. Okay. O napag-usapan ng Caloocan, Kong Erice. Ano ang sitwasyon ng basura sa inyo? Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin? Di ba Alam mo, marami rin yan sa Caloocan? hindi naman sa Caloocan lang. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban centers dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Sa collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila, kontrolado monopolyo ng iilang malalaking kontratista, sila pa nga nagpipinance ng mga tumatakbong mayor, at napakalaki ng kontrata na yan. At kasi collect all eh. So kahit hindi makuha yung basura, binabayaran sila eh. Ako tingin ko, we're producing 10,000 tons of garbage every day dito sa Metro Manila. Tingin ko mga 50 to 60% lang yung nakokolekta. At yung... Pero fully paid. Pero fully paid. Ang mga... tapos the rest, nasa mga kanal, nasa mga kalsada, nasa mga bakanting lote. Paano napupunta Nasa sa creek. Yes. Kasi tinatambak yung basura sa kalsada eh. So merong mga yung nangongolekta ng mga ang tawag doon bulasing. So yun, pagka binuksan na yun, kakalat na yun, pupunta na sa mga drainage. Pag umulan, pupunta sa drainage. Yung mga aso, kakalkalin yun, mga bata. So yan yung tingin ko, yan, 40% ng mga basura napupunta lang yan sa mga creek. Tapos pagka tag-ulan, pagka bagyo, dadalhin niya sa Manila Bay o sa ibang mga sa dagat. Kaya nga ayon sa Bloomberg, sa pag-aaral nila, 34% ng plastic pollution sa ocean galing sa Pilipinas. What? Oh, Dami kasi plastic sa Pilipinas. Pati dagat na napupulyot eh. yung India pangalawa sa atin. Number one tayo? 34%. 34%. 12% lang yung sa India, 1 billion yung population nila. Ang sa China, 3%. The rest of the world, 12%. Pero ang Pilipinas, maliit, 34% ng basura galing sa atin. Okay. Pangalawa, disposal. Kasi hanggang ngayon, primitive pa rin tayo. Ang Singapore, mga 5,000 tons of garbage lang everyday. Pero apat yung disposal site nila. May waste to energy sila, may sanitary landfill sila. Ang Vietnam siguro mga 5,000 tons a day din. Pero ang apat din o tatlo yung kanilang disposal site. Doon lang tayo nakakonsentrate sa Rodriguez, sa Rizal. Hindi tayo makapag-develop, walang political will ang gobyerno para makapag-develop ng modern waste disposal facility. Ayan na. Problema kasi paano makaka-develop yung ibang politiko nakapokus sa corruption, kung paano magpapayaman. Ang sagot sa tanong natin, Alam mo, Willard. I've been in Metro Manila Commission before. Nag-start ako doon from the ranks hanggang maging Chief of Research, hanggang maging Area Manager. As far as 40 years ago, may plano na for composting plant. Pero hindi natutuloy lahat. Hindi natutuloy lahat. Hindi. Hindi siguro natutuloy lahat. 'Di ba? Hindi natutuloy lahat kasi walang kikita. Hindi talaga matutuloy yung pag wala silang kinita. Partly, pero tingin ko, kasi yung population natin, yung mga urban center, lumalaki talaga, hindi naman napipigilan. Yung urban planning, yun din yung isang malaking problema. Kaya nga may proposal ako sa Congress, matagal ko na yan, pinaglalaban, siguro mga 20 years na. Meron namang provision sa Constitution na pwedeng gumawa ng mga regional
regional governments. Dito sa Metro Manila, kailangan natin talaga may regional government, may governor, para alam natin kung sino yung in charge dito. Dito, hindi. Yung Metro Manila Commission, merong 17 mayor na may kanya-kanyang kaharian. Kung may Yun, mga ang problema, problema hindi doon. sila madisiplina. Ngayon, kung merong governor, meron talagang magmamanage ng mga urban centers. Nasa constitution natin yan. Basta mga highly urbanized metropolitan areas, pwede naman gumawa ng regional government. Parang sa Tokyo, di ba, may regional government. Gano'n. So, dapat systemic yung problema, dapat magbago ng sistema. Oh, so hindi kaya ng MMDA sa ngayon, sir, no? Kasi susceptible sila sa mga ng mga mayor. Mayor. Siyempre, lalo na sa mga mayor, siyempre may maraming political considerations na nababaliwala yung mga technical considerations. Hindi dapat ang mga mayor, ang feeling ko, dapat may managot. Hindi po ba dapat ganun? May managot. Kasi if you just assign it to them, it's within their mandate. Oh. Well, we can see na walang nangyayari. Ano? So Kasi- dapat siguro hindi ba ma-fine sila? Meron namang mayor na effective. Pero kung dito naman, kasi yung waterways na Paano pagtawid mo ng kabilang bayan, iba na. Hindi na effective. Wala nang silbi yun. natin, tuloy-tuloy yan. Yung highway natin, tuloy-tuloy yan. Yung yung disposal na yan, iisa lang yan. So, dapat talaga merong isang metro body na nagsusupervise sa lahat. A separate body. Kasi ang mangyayari niyan, halimbawa, yung creek, manggagaling sa Valenzuela, papunta Caloocan, papuntang Manila. Hindi mo alam kung kanino galing yung basura eh. Yung iba galing pa sa Bulacan. Di ba? Yan yung dapat talaga merong isang Metro Manila government na nag-aayos itong lahat na ito. Pati yung mga nagtatayo sa mga creek, yung kahit na mga factories, kahit na mga malls, kung makakaabala na sa waterways, dapat yan, yung urban planning talaga, nakacentralize sa isang metropolitan government. Hindi po ba dapat sa DENR yan? Well, wala silang wala silang may local government autonomy. Wala silang magagawa para sa mga local government. Kaya kasi ang aking proposal, magkaroon ng metropolitan government talaga na mag-aayos nitong lahat. At yan ay na-project na ng 1987 Constitution. Kaya nga mayroong provision doon sa Constitution na yung mga highly urbanized metropolitan areas pwede nang gumawa ng metropolitan government. Ayan. Habang hinihintayan kong, ano yung tingin yung pinaka-immediate at effective solution dito sa problema sa basura? Kasi di ba may Solid Waste Management Act. Anong aspeto ng batas ang tingin yung hindi pinatutupad talaga? Ang problema dyan yung enforcement. Hanggat wala tayong metropolitan government, mahihirapan talaga mag-enforce. Makikita nyo yan. Ang tagal na yan. Tuwing mabaha, yan ang pinag-uusapan, pero hindi naman nabibigyan ng solution. Sistema yung problema. Okay. Flood control project nga lang, wala pa rin nangyayari. Bago na naman ito. Sama-sama na yun eh. Flood control, basura. Siyempre, pagka bumaha, kasama na yung basura. Pag iba-iba talaga yung pulisiya ng bawat bayan, katulad dito sa Metro Manila, dikit-dikit lang yung mga bayan. Iba-iba yung mga namumuno dyan. Kanya-kanya ng pulisiya yan. Kaya medyo nakaka-apekto yun sa paglutas ng mga pagdating sa baha. At kasama na rin yung basura. Bago na naman ito, palagay mo ba may mangyayari dito? Kaya kita mo yung merong ang Metro Manila, yung pinakamalaking budget yan sa flood control. Bilyon-bilyon, daang bilyon na inaubos. Pero kasi walang Metro Manila, yung master plan, hindi nagagawa. Halimbawa, gusto ni Congressman ganito, maglagay ng ganitong flood control, hindi naman dumaan doon sa betting. Gusto ni Senador, maglagay nitong ganito. Ang nangyari, gaya nun, si Bernardo, kaya sumigat si Bernardo, panahon pa yan ni Duterte, papunta kay Presidente Marcos, siya yung nagbibigay ng mga proyekto sa mga politiko. Yan, lagyan natin ng pondo yan. Kaya nangyari sa Bulacan, ghost na yung bandang huli. Nilalapit sa mga politiko, nilalako, malaki ang kickback dyan, dyan may lagay. Ganun na nangyari. Question kong, Egay, kahapon meron tayong news item, yung galing doon si Joash, saan nga ba yun? Sa Joash Mali. Taguig. Taguig, Oo. okay. Kasi iniimbestigahan na ngayon si Senador Cayetano. Anyway, kumbaga parang isang pader
na tuloy-tuloy para matakpan daw yung creek na historically never naman umaapaw. Okay? Pero pinilit nila na magkaroon pa rin ng pader doon. Bakit 30 kailangan ang contractor? Kasi depende sa syudad na... Actually, mahirap mag-comment kasi hindi ko naman nakikita yung actual situation. Ang importante kasi, dapat, especially yung mga flood control, dapat yan, alam natin may kanya-kanya concerns kaming mga congressman, mga senador, pero dapat yan dadaan yan sa Regional Development Council para nabibet. Kasi ang proseso dyan, ako halimbawa, for example, may gusto akong proyekto, magkakaroon akong consultation with the people, with the different government agencies. Pagkatapos, i-request ko yun. Dadaan ngayon. Tapos papasok yan sa NEP. Kung sa tingin nila tama, papasok siya sa National Expenditure Program. Tapos malalagay yan sa General Appropriations Act. Saka may implement. Ang nangyari kasi dito sa flood control, dahil nga sa kickback, at tingin ko sila, Engineer Bernardo yung nagpauso nito. Nagpauso nito. So, kaibigan nila yung mga senador, kaibigan nila yung mga congressman, maglalagay sila ng proyekto, tapos popondohan. Pero nung bandang huli, naubuso na. Gaya sa Bulacan, di ba? Pinondohan, hindi naman na-implement. Tapos pinondohan uli, hindi uli na-implement. Yung pangatlong pondo, saka lang i-implement. Ang kawawa, yung contractor ng pangatlong, kahit ginagawa niya, damay na siya dun sa problema. So, palagay ko, sistema. Kaya nga, nagtataka ako, bakit hindi tinuloy ni Pangulong Marcos yung Independent People's Commission para imbestigahan yung budget anomaly sa flood control infrastructure anomaly. Bakit importante yun? Hindi sa prosecution. Hindi lang yung prosecution, kundi yung sistema. Hanggang yung walang report, yung ICC, hindi nakapag-report. Walang nilalabas na report. Dapat kasi malaman natin ano yung naging modus operandi at ano yung mga systemic change na kailangan. Kailangan pag-aralan. Ang problema nga, may pinagtatakpan. Kasi aabot doon sa mga kaibigan. Well, yun ang hinala, no? We have to prove that yet. Yung sinabi naman ni Senator Lacson, yung sinabi naman ni Secretary Bonoan, sinabi na yan ni Senator Lacson, sabi niya lahat ng senador ng 19th Congress ay involved dito. May kanya-kanyang insertions, may kanya-kanyang amendments. Hindi naman ibig sabihin nag-insert ka, masama. Pero kung halos lahat ng mga senador, puro flood control ang insertions, Magtanong ka na. kailangan isa-isahin. Kaso hindi ni isa-isa. Okay. Ano yung testimonya ni Ginoong Bonoan na leadership fund? Are you aware? Yes. you Maski mean- naman sa House Leadership Fund. Oh. Pero yung leadership fund, pag limbawa, ikaw ay Deputy Speaker, Chairman ng mga committee, merong mga may sa amendments, sa small committee, sa BICAM, dyan nagkakaroon ng mga insertions. Ang importante lang, dapat yung mga nai-insert, yung mga na-amend, napapag-aralang mabuti ng executive department. Pero, kaya hindi ako naniniwala, in 3 years, na hindi alam to ni Pangulong Marcos. Sino po sa executive department ang dapat tumingin sa ginawa ng mga Hindi ba sabi ng congressman? Pangulo ng 2025 budget, binasa niya yung 4,000 pages? No, but do you really expect the president to look over all of that? Hindi pwede. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Pinoy, pag may pagbabago na ganyang kalaki, nako, mamumura yung mga department secretary. Dahil makikita mo naman na ito yung pinopost mo, President's budget. Yan yung plano mo para sa bansa for 1 year. Binago yan. Dapat magalit ka. Pero mo, inalisan ng pondo, Metro Subway, na-delay ng 5 taon. Bakit hindi ka magalit? Yung Clark to Calamba, inalisan ng appropriations cover. Ba't hindi ka magalit? Bakit yung mga flagship project pinalitan ng mga flood control projects? Ba't hindi ka magalit? Okay. Pero, Dalawa lang yun eh. May kinalaman o weak leader talaga. okay, Maliban balik po sa tayo dalawa. sa leadership fund. Paano po ba ito sinusulat sa budget? I mean, is that an insertion? Yes, yung it's, leadership it's fund. an insertion Okay, and or it's amendment. okay, and it is called leadership fund.
Yes. Ano po yung leadership fund? Ay, pagka-leader ka, di may mas malaki ka. Kumbaga ito ba yung Yes. mga ninonominate mo ng projects? Kritika, gagawin ako. Wala. Nung nakarang year, yung allocation sa district ko, maliit na, hindi pa ni-release. Hanggat hindi ako tumitigil na magsalita. Tapos ngayong taon na to, ay, pinakamaliit, pero hindi. Sabi nga sa akin ni Secretary Binsky, Quezon, isi-zero daw yung allocation sa akin kasi ang tingin daw ng Malacanang, kalaban ako. Eh sabi ko, hindi ako kalaban, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kasi nga minority ako eh. I provide check and balance. And what do, ang sabi po ni Ginoong Manuel Bonoan, lahat ng mga senador, may leadership Oo. fund. 500 million pesos. Is that for a year? Or what? Yes, For a every- year. Ang laki nun, hindi ba? So what are the senators? Maliit pa yun. Opo, but what are the senators expected to do with the leadership fund? Is that discretionary? Meron silang, yan nga yung papel nila Bernardo, sila yung nagbibigay ng mga proyekto na nilalagay. Meron din namang mga matitino. So it is discretionary. More or less. Sila yung nagbibigay ng projects. For example, sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, for 3 years, 42 billion yung allocation. Sa distrito ni Majority Leader Sandro Marcos, 19 Congress, 30 billion ang allocation. Allocation for what? For infrastructure. Okay. Pero yung mga maliliit na bayan na mas maraming kailangan, guys, sa distrito, ngayon, 200 million. Imagine, with 1 million population, di ba? So, ibig sabihin, hindi equitable yung distribution ng resources. Kaya nagkakaganito yung bansa natin. Sa madaling salita, palakasan lang. Pag malakas ka sa taas, malaki yung yung pondo mo. Pagka medyo pumupuna-puna ka, bumabatikos ka, maliit lang yung sayo o baka kataas-taasan pa walang mapupuntang pondo sa'yo. Pagdating po sa, alam namin yung ang laki ng problema, no? So, ang hinihimay po namin kung paano ba matetrace yan. Dito po sa budget allocation for 2027, no? Wala na kayong nasilip na leadership fund. Makikita ko yan. Kaya nga, I will provide the check and balance. Ayun. Kailan? Hindi. Nag-budget hearing, ano? Hindi, 3 days ko pala natatanggap yung ganyang kakapal na. I see. So, pinag-aaralan ko na yan. After this, I'll go to my office, re-review ko na yan, isa-isahin ko yan. Wala bang oversight committee para tingnan yan? Yung oversight committee, leadership yon. Ano ba? Nalilito na kami. So, you think it is worth really investigating yung leadership fund? Of course, kaya nga sabi ko, dapat siguro gawin na yung Pangulong Marcos, not to prosecute, but to study and make recommendations on how to really maging cost-effective yung national budget at maging equitable yung distribution sa lahat ng mga distrito. Na according to the need, di ba? According to population, according to the area, according to the problem. Dapat ganun ang basis. Hindi yung anak ka ng presidente, 30 billion ka. Pinsan ka ng presidente, 42 billion ka. Kailangan ng lugar mo dahil kalaban ka, wala ka. Kung itong mga... Hindi nang pinaparusahan. Ako, for example, hindi akong pinaparusahan nila. Ang pinaparusahan nila yung mga mamamayan sa aking distrito. At hindi naman ako papayag na dahil lang sa hindi ako magsasabihin ko kung tama yung mali dahil hindi ako bibigyan ng pondo. Hindi naman pwede yung gano'n. Dapat habang tumatanda, tumitino tayo, mga Pilipino, mga politiko. Kung itong mga pondo under the so-called leadership funds, dadaan pa ito sa COA, hindi ba? Saan? Ito sa COA hindi yung audit. COA is Oo. sa implementation na yun. Sa implementation na yun. Pero dapat Pero masilip. nakita niyo Oo. naman sa Bulacan. Dumaan naman sa COA, pero wala naman nagawa. Kasi kung bilyon-bilyon, milyon-milyon, Tampat na yan. marami talaga matetempt. Kaya nga dapat, alisin mo yung temptation. By?
sa isang sistema na tama, na dapat pag-aralan talaga. Gaya ng Cadena Act na pinangako ni Presidente na kanyang ipapasa. Hindi naman naipasa. Kadena, dapat pag nahuling nangungurakot, kadena. Yung sinasabi po na involvement nila Senator Bongo, Senator Zubiri, Senator Robin Padilla. So, wala pang pinapakita po na ebidensya, no? Pero ito po ba'y kapanipaniwala? Ang lahat ng senador, sabihin ko na, sinabi na yan ni Senator Lacson, Blue Ribbon, tiningnan niya, kaya nga nagkaroon ng mga change of leadership dahil gusto niyang imbestigahan lahat ng mga proyekto na insertions at amendments. O di siya rin meron. Wala kasi siya nung 19th Congress. Ay, si 19th Saka Congress. in fairness, si Senator Lacson, yung number one na kanyang advocacy is against pork barrel. Di ba? So, ibig sabihin, hindi naman masama yung insertion. Kaya lang sa nangyari sa flood control, dapat isa-isahin. Walang titingnan na kakampi o kalaban, hindi selective. Tingnan natin yung mga proyekto. Madali lang yun. Madali na malaman yun. Madali. Maski congressman, maski senador, madaling malaman. Titingnan mo lang yung NEP, kukumpara mo lang doon sa GAA, kung gaano inilaki, at kung anong mga proyekto, kung flood control, kung mga studs, tapos titingnan mo lang, pupunta mo lang doon sa lugar kung na-implement o hindi. Napakadali niyan. Pinapaikot-ikot lang tayo. Tama naman yun. Naniniwala naman ako doon. Kasi nahihilo na ako eh. So siguro talaga pinaiikot-ikot tayo. Ano? Sabi nga nila, dapat may auditor ang Commission on Audit. Lahat sila magkakasama na. Maraming salamat po sa inyong oras. Caloocan City 2nd District Representative Egay Erice. Thank you po. Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayari yung insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez? Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina. Baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay laging may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, Walang basihan. hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang, kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito, at isa siya sa public servant, at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang.
Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Yun, yari ka. Diba? So kung ang binibigay niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Ay, kailan makukulong? Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Elise, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinunggandahan nga ni host, Hindi daw yun. Sinabi naman talaga eh. Hindi mo ba napanood? I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Elise, dahil laglagan na yan. Si Congressman Elise ang isa sa pinakagusto kong makausap. Kaharap kayo. At Sige nga. tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga. Mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo dapat, tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamidya. So patungkol kay Baka po may update ng Ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na Ayan. the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon. Ano na? Sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil meron di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng 4. Yan ang sinasabi dyan. Yung malaki ang papel ng mga bumaliktad doon sa 18 Marines yung 4. At ito na nga, mukhang mahihilaw yung kaso. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Base dito sa pahayag nitong si Yusek Castro, may kinalaman yung pagbaliktad ng 4 na Marines sa kahihinatnan. Tingnan natin, alamin natin kung makakasuhan nga ba itong dating speaker o hindi. Na Maleta Boys. Ah. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Last na lang po, Yusek, sa same interview niya, sinabi rin po niya na ayaw niyang husgahan yung 2027 budget, pero yung previous daw po, puro lang ayuda-ayuda. Kaya daw nakangangalang sa ayuda yung mga tao. And yung government spending, wala man lang daw po sa infrastructure. Oo, ayaw din naman niyang, what's the word again? Ayaw niyang, Ayaw daw po niyang husgahan Okay, yung okay. 2027 budget. tama, ayaw din naman niyang husgahan ang patungkol sa impeachment trial. Paano napunta sa impeachment budget ang pinag-uusapan? Layo mo naman eh. At ang sabi niya, yung naniniwala sa grave threats ay, excuse me for the word, but this is his word, katangahan.
Ang layo ng sagot mo, Auntie Claire. Yung pondo pinag-uusapan. In other words, hindi siya maniniwala na ang Vice Presidente ay nagbanta sa buhay ng Pangulo dahil ito ay isang katangahan? Hindi ba niya napanood mismo yung video? So, ibig sabihin lahat ng tao ay pwedeng magbanta kahit kanino? At hindi dapat maniwala sa isang pagbabanta? So, tanggalin na lang po siguro natin yung salitang grave threats. Layo. Paano napunta daw kay BP Sara itanong ipatungkol doon sa pondo ni BBM? Sa revised penal code. At hindi siya naniniwala sa 2026 GAA. Tandaan natin, puro ayuda. Yung ibang mga mambabatas at ibang mga kababayan, sasabihin nila, bakit nabawasan daw ang pag-ayuda? Ngayon naman, kay Congressman Irice, puro ayuda. Siguro dapat mag-usap-usap kayo para hindi kayo nagsasabog, no? Hindi iba-iba yung inyong mga sinasabi. Siguro dapat malaman ni Congressman Irice na hindi po lahat ng kanya sinasabi, ipapaalam ko na sa kanya, na tama. ang binigay po ng budget sa ngayon, nandiyan po, isa, edukasyon. Nakalimutan mo ata, Congressman yun. Nababasa niya yung laban ng pondo ng GAA. Kaya huwag mo sabihin na hindi niya yun alam. Infrastructure. Disaster resilience. Ang edukasyon po ba ay proper? Wala po ba tong ayuda? Yung walang gutom ni Secrex. Ito ay parte ng budget. Yung 20 pesos na kada bigas, ay kada kilo na bigas. Yan ba ay hindi para sa ayuda? Yung LGSF, 20 pesos na bigas. Tapos pag bibili ka, tatanungin, PWD ka ba? Hindi naman na. ay binibigay para sa mga local government units. Hindi ba ito para sa ayuda? Kapag ka nagkakaroon ng kalamidad at pumupunta ang Pangulo sa mga apektadong lugar at nagbibigay ng financial assistance, hindi po ba yun ayuda? Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna. At sa bagay ng video na ito mga kababayan, panoorin naman natin itong naging panayam dito kay Kong Miao, dating Congressman Kiko Barsaga. Ayan, Nelson. Ipakikilala pa ba natin? Ay, hindi, kilala. Mas actually, mas kilala ito kaysa sa atin eh. Yun nga. Di ba? Ang totoo niyan, hindi ko kilala yung pangalan niya, pero kilala ko yung Meow Meow. Mas kilala. Ayan. Si Congressman Kiko Barsaga. Yo. Hello, good afternoon. Kong Kiko, kamusta muna kayo? Okay naman, very good. Bad weather, but good spirits. Ayun, ano. Kumusta po ang Cavite? Dahil nito nakaraang mga pag-ulan, napansin namin na Imus, Bacoor, Cavite City, halos lahat ng mga malapit sa dagat, binahay. Yes, mostly yung mga lowland areas doon, laging binabaha. It's very common in Bacoor and Imus. Sa Dasma naman wala kaming masyadong problema doon. Yung mga upland, okay na yun eh. And, puro suspensions din. We're preparing. We also prepared for the evacuees dun sa Dasma. Meron kami mga 10 families. But compared to yung sa mga mas binabalik, Imus and Bacoor, we expect less damage. Oh, pero hindi naman to kasalanan ni Boying, yung baha. Hindi kasi, si Boying ay, matagal na siyang, last term niya as governor is from 2016 to 2019. So matagal na siyang wala sa Cavite. Ayun, so safe tayo. Safe. Very focused na sila sa ombudsman duties Ayun, ngayon. tama naman. Baka minomonitor pa tayo. Nakamonitor silang lahat. It's a very dangerous and very difficult situation now. Correct. Nilalighten lang natin kasi baha yan eh. No? Totoo. Ay, teka lang, balitaan mo muna kami, Kong. Ano ba mga pinagkabalaan mo matapos na ikaw napaalis ng Kamara o ng Kongreso? Mostly vacations lang, enjoy muna sa buhay, and we'll see what will happen in 2028 kung ano yung magiging sitwasyon natin doon. But we
already planned on campaigning for Vice President Sara Duterte for 2028. Yun. So doon na yun ang pinagkakabalan nyo ngayon? Kung paano manalo si Vice President and also yung magiging Senate slate. Pero ang problema, Kong Kiko, ay may ongoing impeachment eh. So, kung ang mangyari ay matanggal na matanggal yung minority senators, baka 3 na lang matira magbobotohan. Ma-impeach si BP. Well, Hindi nyo ba nakikita yung senaryo na gano'n? I don't believe that will happen kasi kahit naman makulong sila, for example, yung kay Senator Estrada, they're still incumbent senators. And as per the presiding officer, hindi, dapat ng presiding si Senator Win Gatchalian since he is the Senate President. But since Senator Escudero is the one who stated na ang kailangan doon is still 16 vote threshold. So we're still expecting na even the final date, as long as the imprisoned senators are not removed, that's still the expected threshold for voting. Eh, problema po dyan, yung parang pagka tinakot, nakakasuhan. Pag hindi sila mag-yes vote, papakulong sila. Oo. Yes, that's also a big issue. At kung sakali mang mangyari yon, then we have to also prepare other plans in case. Pero ngayon, ang nakita ko, estimated mga 11 or 12 votes lang pa lang sila sa yes. At saka, ang isa rin namang sa kabilang dako, kung may senaryong ganun, may senaryo rin naman na yung mga dating against ay maglipatan ng barko, di ba? Kasi ganyan sa Pilipinas, di ba? Yung politika. Vote is sinking. It's a possibility at habang tumatagal ang impeachment process at habang lumalapit ang 2028 elections, mas dadami pa yung mga lilipat since Vice President Sara Duterte is still the current frontrunner for the 2028 elections. At hindi naman nila i-risk yung political career nila just for 1 year of the remaining administration. Pero tatanggapin niyo ba sila? Well, depende. Pwede na kaming pumili if ever na masyadong madami na yung mga kakampi. But right now, we'll see. Siguro yung mga una o yung mga first 3 na lumipat will be accepting, but Vice President Sara Duterte medyo she's open anyway, basta hindi naman masyadong ang really against lang sa kanya is yung mga those who personally attacked her and those who are very corrupt. Pero ibig ba sabihin nito, Kong Kiko, nag-o-organize na o talagang gawa na yung grupo, partido para sa 2028? Hindi pa in-organize pa. I can't really comment on that. Pero as of now, since it's 2 years before election, parang pinag-uusapan pa lang, we have no actual Senate slate that we've already formed. Ayun, siguro Kasi madami pang pwede magbago in the next 2 years. Oo nga. Babagay, yung start lang ng filing ng COC, baka marami ng pagbabago. Ayun na. Yes. Ito lang after barangay election sa December. Baka marami na mga pagbabago mangyari. Ano ha? Well, dun na sa punto na may election ba talaga? Ayan. Hopefully magkakaroon ng elections sa 2028. But on the basis that there would be no elections, mas lalong gugulo ang sitwasyon natin dyan because the people will definitely not accept an unfair and illegal term extension. Punta na natin yung sa'yo, yung sa personal mo na expelled ka sa house. May dahil sa parang Akala ko yung mga pictures na lumabas na susunod na yan. Pagka wala, hindi na. nainggit ako eh. Pag off-air na tayo. I mean, kasama yun since yun yung isa sa mga naging grounds for previous suspensions. Pero sa tingin ko, dati ka naman ng hindi naman parang out of frustration sa house kaya parang hindi ginawa mong parang laro-laro na lang yung papunta. Kasama din yun since I was determined to act how the people would act if given the opportunity to talk to the people of the House of Representatives. At parang dinala ko yung galit ng tao doon sa House of Representatives. That's the form of political content that I made. Parang it's a protest on the corruption within Congress. Pero sabi, totoong kikuba itong nakakausap namin Yes, ngayon. Kasi matino ka ngayon. Kasi parang naninibago kami kung yung project ng tao sa social media sa'yo at saka yung ginagawa sa'yo, parang
Para hindi ka makausap ng seryoso eh. Di I mean, ba? depende naman sa sitwasyon. Kasi ngayon, nakasuit ako, may mga camera, so I have to be serious to some extent, especially when discussing things like yung mga flood control, yung impeachment, hearings, and Tama. if we want to be informative and factual, we have to be serious. Pero sa mga ibang issues naman, pag tinanong mo ako tungkol sa mga Babs, Eddie, happy-happy lang. Sa Sa mga off-air natin meow-meows. pag-usapan. Pero at least, masasabi natin, actually, first time ka naming nakasama sa ganitong programa, pwede palang maging seryoso at produktibong usapan si Kong Kiko. Di ko ba? Depende sa kasama ng tao eh. Depende sa Siguro kasamang napagkamalan nila tayo seryoso eh. Kung Kiko, anong masasabi mo naman dun sa... Actually, lahat naman nasabi mo na, no? Itong nangyayari na impeachment, nagiging patas ba yung mga... Kasi kung minsan, di ba, nanonood tayo, merong mga nagtatanong yung mga senator judge, sa tingin mo ba, nagiging may patas ba ang pagtrato? Technically, very, since yung impeachment court na to, this also serves as part of their it's part of building their political images. Kaya parang naging publicity din ito para sa kanila. Pwede nila itong magamit sa 2028. Even during the time of my father, late Congressman P.D. Bersaga, during the Corona impeachment, naging nationwide famous siya dahil doon. Because he was serving as the prosecutor against Corona. And during that time, nakita ng mga tao na parang well, this time center judges sila, but this can also serve as free publicity for the future 2028 campaign, especially mga re-electionists dyan, like Senator Ejercito, sila, sino pa ba? Gatchalian. Re-election, hindi ko na alam, sobrang dami ng senators. So ibig mo Last term ata sabihin, ni Win. dahil sa mataas ang... Kasi tininan ko yung bagong survey, no? Ang taas nung survey ni BP Sara, yung satisfaction rating. Tumaas na naman eh. May mga senador dyan na, sabi mo nga, re-electionist, Yes. parang bibigyan niya na ngayon ng magandang, kung hindi man pabor, ay at least ay patas na pagtrato ang kasong ito dahil nanonood ang mga botante. Madami sa kanila ay bumabagsak na sa trust rating since the institution as a whole is damaged. Noong panahon ni former Senate President Alan Peter Cayetano, nagkaroon ng investigation ulit into the flood control under Senator Marcoleta, yung sa Blue Ribbon Committee. Pero ngayon, nung nag-switch Senate presidency ulit sila, nakita ng mga tao na nawala na yung focus sa flood control at nabalik sa impeachment. And that's why they need to make this as dramatic, or not necessarily dramatic, as relevant as possible. Kasi kailangan nila ng distraction from the flood control. Now, nakita na natin yung epekto ng flood control. Nagpilit sila ng DPWH secretary, nagpilit sila ng House Speaker. And we can still see the same results. Yes. Pero ang problema, nag-impeachment nga, distraction, bumuhos naman ng ulan. Yes. So, balik na naman sa flood Yes, control. I mean, expected talaga yun because of this season. So ngayon, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. The people do not want to focus on the impeachment. They want to focus on their immediate concerns, and that is the flood control issue. Especially ngayon, may dagat na tayo ng basura, bagong national attraction natin. So, Totoo. At saka napapansin ngayon sa social media, hindi Sabi ni BBM dun sa dagat ng basura. First time daw nangyari yun sa kasaysayan. Sa wakas tumama din si BBM. ganun ka-appealing ang impeachment mukhang tinatalo sila ngayon ng Korean telenovela. Di ba? Maraming tao hindi nanonood ng impeachment kasi yung impeachment, matagal na issue na yan. February 2025 pa, wala na masyadong nagbago. Yung complaints, the articles of impeachment from 2025 is the same as 2026. It's still confidential. The two main topics are confidential funds at yung naging grave threats. Yun yung final na nung 2025, yun yung nawala, and then nag-file it sila nung 2026. So parang old news na siya, hindi na siya yung masyadong pinag-uusapan kasi lahat na pag-usapan na. At saka narinig din sa hearing ng House, sa
sa Kongreso. At saka pag nanood ka, may dragging eh. Walang spectacular na ano. At saka ibang inihintay nila na yung parang Senador Marcoleta na pag nagtanong, ano, yung inaabangan ng tao. Wala yung ganun eh. Parang yung hearing. Pagkawala ni Senator Marcoleta yan sa ano, isa sana siya sa makakapagbigay lalo ng buhay dun sa impeachment dahil sa mga husay niya pagdating sa mga argumento nga po sa batas. Ng ABS-CBN na nandun yung tatay mo, di ba? Sabihin eh, yung tao talagang 9:10 eh. No? 9, sabihin, siya mo nakatutok, baka sa 10, ganun kataas yung awareness ng tao, Kong. Yes. Di ba? At mas marami ng problems ang bansa ngayon kaysa noon. We are facing severe economic problems and yung fuel crisis din na ngayon tumataas, bumababa. It's a very inconsistent situation in the Middle East. Kaya mas marami tayong, ang taong bayan ay mas maraming tinututukan na iniisip na mas importante kaysa sa impeachment, and that's actually true. There are things more important than the impeachment court. Ang ginagastos nila doon is already more than the confidential funds which Vice President Sara Duterte is being accused of, and it will cost more and more as the impeachment court goes on. Oo. At dagdag pa yun, Kong Kiko, yung hinahabol nila doon na confidential fund, 125, di ba? Million. Sabi mo na 612, yung kabuuan, 612 billion, no? Yung mga gastos Kasabay nun, meron namang pinag-uusapan na trillion na flood control. 1.3 trillion. Hindi ma-compare, no? Hindi, kumbaga sa tao, hindi nila ma-imagine na, teka muna, ba't yan ang priority? Parang hindi ma-gets nung mga kababayan. At lalo ngayon, sa hearing ng Sandigan Bayan, Ayun pa. kinonfirm ni DPW Secretary Manny Bunuan na about isang senador, mayroong 500 million hanggang 1 billion each. Di ba? So, Natatabunan talaga yung impeachment. Oo. nako. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Away maging kabahagi pa tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.